So ngayon, babiyahe tayong papuntang Cebu, galing Maynila. Babalik ulit. Sasakay tayo ng To Go. Ito yung masagana na vessel nila. So samahan niyo ako. Dito ako sa Northport. Biyaheng Manila to Cebu. So yung golf set ko, kailangan mo na dumaan ng X-ray. So pag may dala ka mga sports equipment, may babayaran ka 200 pesos. So hindi siya libre pag sasakay mo sa barko. Tara! So dito tayo sa Northport Passenger Terminal. So ito yung biyaheng Manila to Cebu, Manila Iloilo, Manila Cagayan de Oro, Manila Davao. Exclusive lang ng Togo na barko. So sila lang yung nag-ooperate dito. So dito sa loob ng Northport, merong ATM. Maluwag naman siya, may parking. Tambayan ng mga tao. So papasok tayo sa loob. So dadaan ng X-ray. Gamit natin ang loob ng passenger terminal. Dito? Wait lang ha. So ito yung loob ng passenger terminal. Pagpasok mo dyan lang. Lapit-lapit lang. Northport, tapos diretso na tayo sa loob. Sakay ng diretso ng bus, which is malapit lang. Pero sa loob ng terminal, walang aircon, minsan mainit, tapos walang kainan mabilhan. Walang wifi. Ay, thank you. So dito nagantay tayo sa loob ng bus, nakabukas lang siya. Yung mga pinto kaya sobrang init, hindi lumalamig. Tapos ang tagal namin nagantay sa loob. Hindi ko ba alam bakit di sinasara ng gwardiya yung pintuan ng bus. So nagantay kami dito more than siguro magta 30 minutes sa loob bago umalis, at bago umalis papunta doon sa barko namin. Actually, sobrang lapit lang talaga ng barko. Nasa tapat lang namin. Ayun, kung makita nyo, nasa tapat lang talaga. Siguro nasa mga less than or 50 meters lang yan. But for safety reason, kailangan na ihatid ng bus kasi malalaking truck ang dumadaan dyan eh. Yung mga barko ng mga Togo ngayon, lalo na yung bumabiyahe papuntang Visayas, diretso na Mindanao, sobrang malalaki yung barko na ito. Siguro parang mga cruise line, maliit lang sa mga cruise line na bumabiyahe na international. Pero sobrang laki nito. Tingnan nyo yung sa likod ko, sobrang laki. So dito paakyat na tayo dito sa hagdanan. So kung marami kang dala, meron namang mag-a-assist sa'yo dyan. Pero alam mo dati, sobrang tarik nito. Simula dyan hanggang doon sa pinakatuktok, aakyatin mo yan. Wala pang escalator noon. So yan, paakyat yan. Aakyat ka pa hanggang doon sa taas. Pero ngayon, may escalator na sila. So sa gitna mismo ng meron ng escalator. So hindi ka na masyadong mapagod, lalo na pag may madala kang malalaking gamit.
So pagdating mo dito sa lobby nila, sasalubungin ka ng mga staff ng Togo para titingnan yung ticket mo at titingnan yung ticket mo, i-assist ka nila doon kung saan yung accommodation mo. Second floor, sir. Kanya hanggang sa second floor. So mamaya ipapasyal ko kayo dito kung anong meron dito sa lobby nila. Pero sa ngayon, akyat muna tayo doon sa accommodation ko. Okay lang. So dito yung nag-a-assist sa akin is actually mga intern to sila or mga on the job trainee. So marami to sila, no. Compare yata doon sa housekeeping staff or hotel staff ng Togo. Mas marami to sila. Atid mo. 1/4B. Lower bangs yan. So itong naka-gray polo shirt, yan yung mga staff mismo ng Togo. Business class 2-1 for housekeeping room check. Room check po. Lahat ng tao. Walang tao. Ano letter? Sir, letter B. B, sa baba, di ba? Yes. Dito po. Dito. Alam mo ba dati, pang ano lang to, dalawahan lang to dati eh. May mga dalawahan po sila. Pero ito na side, dalawahan lang to dito dati. Ah, Kaya maging masikip siya. Oh. Yung apatan dyan din dati. Eh. Nilipat nila. bali bumalik lang po. Lagi ako sumasakay dito. Masagana din po. Thank you. Enjoy po. Kunin ko lang yung ano, yung golf set. Sa inyo po ba? Oo. Sige. Thank you. So, ito yung room ko, guys. So, actually, before, yan. Yan yung ano niya. So, ganyan lang siya. Actually, before, ginawang apatan na nila, oh. Before kasi, ito na side. Ito na side dito. Dito ko na side. Dalawang bed lang to sa baba. Pag ganyan siya. Wala ito. So, ngayon, ginawa lang apat. So, business class siya. Dati yung apatan kasi doon. So, nilipat nila. So, ganyan kalaki lang siya. So, mas masikip siya. Lalong sumikip. So, pasok natin yung gamit natin. Piling ko wala namang ibang pasahero ngayon. Konti lang. So, ayan. Ayan. So, dito yung restroom nila. Yan yung kwarto. Ito yung shower room. Ito yung shower room ng lalaki. So, maliit lang. Tingnan nyo yung shower room. Sana may hot and cold. Kasi doon sa isa, yung isang nasakyan ko meron eh. Hiwala yung restroom niya. So, ito yung restroom. Medyo maganda yung biyaheng ano. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Meron pang lumulutang.
Meron silang hot water station. Kailangan mo na mainit na tubig. Diyan lang. So, meron din isang restroom. Mukhang ito mas maayos compare dun sa kanina na restroom. Mas maayos to na restroom. May bidet. Ito, meron siyang parang heater. May bidet. Ganon. Yung kanina, yung napuntahan natin, sobrang dumi. Hindi naman dumi, pero may duming lumulutang. So, sa lobby, ganito lang yung lobby niya. Pag-akyat mo, dito yung kainan. So, bali ito yung kainan ng Mega Value Tourist. So, pag accommodation mo is tourist or Mega Value, ito yung dining nyo. Dito kayo kakain ng breakfast, lunch. Libre na yung pagkain nyo. At kung naka-business class ka naman, dito kayo kakain. Yung business class. So, dito yung business class. So, ito yung Island Fiesta. Gold Deluxe sila. Meron silang so dito bababa tayo ng lobby. Dito tayo dumaan kanina, paakyat. So baba tayo para pasyal ko kayo kung anong meron dito sa lobby nila. So una, meron silang kultura. So meron silang binibenta ditong damit, mga tsinelas, mga water tumbler, mga pillow at kung ano-ano pa. So, sunod, meron silang mini zoo dito sa loob ng barko. Pero yung mga binibenta nila dito is limited lang. So, may mga stuffed toys, water tumbler, meron silang charger sa phone, may earphone, meron din silang mga souvenirs. Susunod, meron din silang Watsons dito sa loob. So, may mga gamot dito, mga pagkain din sa loob. Tapos, pero sobrang mahal ng pagkain dito. So, siguro times 3, times 4, yung mga snack food nila dito. So, kita nyo naman yung presyo dyan, times 2, times 3, sobrang mahal sa loob. So, I suggest bili na kayo doon sa labas, tapos dali mo na lang sa loob kung gusto mong may makakain-kain ka sa loob ng barko. So meron din tong mga mga gamot dito sa loob, mga facial care, mga hair care, meron yan sa loob sa Watsons. So kapag accommodation mo is tourist lang or Mega Value, walang saksakan doon sa kwarto mo. So meron naman silang saksakan dito sa labas pero hulog-hulog siya, may bayad. So ito yung tourist nila.
So, sa loob ng mga kwarto-kwarto na yan, merong tagi-isang bed. So, ganyan lang siya. So, walang saksakan dyan. Hindi ka pwede mag-charge. So, yung mga door na yan na tagi-isa-isa, merong tagi-isang bed lang dyan sa loob. So sa loob din ng barko, meron silang saloon. So pwede ka dito magpagupit, magpaganda. So meron sila niyan. So dito naman yung shower rooms. Ito yung room ng Mega Value. So ito yung Mega Value. So ganito yung Mega Value. So dito, paakyat tayo sa roof deck nila. So actually merong elevator itong barko na to, no. Kaso hindi ito ginagamit. So I think ginagamit lang ito pag may mga emergency cases siguro or merong PWD siguro. So dito din sa taas matatagpuan yung stateroom nila. So ito yung pinakamahal na accommodation nila. So ito yung labas, yung view deck nila. Sobrang baho ng dagat. Sobrang baho ng dagat ng Manila, North Port. Kala mo kanal. So ito yung view deck ng Masagana. So gusto mong mag sunset view, sunset viewing, dito ka lang, akyat ka lang sa taas. Actually, so ito yung Pier 4 Northport. Ito yung private passenger terminal, exclusive na ino-operate ng Togo. So sila lang yung nag-ooperate dito. Dito sa Tondo, Philippines, Tondo, Manila. So ito yung view ko dito sa taas. Kita mo yung Manila. Ayun is Manila, Makati, Pasig. Pasig doon. Ito Makati yata to. Makati BGC. So as expected, apatan to. Pero ako lang mag-isa. So solo ko pa rin yung room. Wala akong kasama. So solo ko pa rin yung room. So may sofa siya. Aircon niya. May TV ka. Pwede ka mag-set ng alarm, light. May aircon din, magahan, ilaw. Kagandahan dito, ang advantage lang pag nag-business class ka, aside from maganda yung food mo, and then maganda yung kainan mo, is yari dito. Wala na siyang saksakan dito. So, dati kasi,
meron siyang saksakan dito tsaka ilaw. So ngayon tinanggal nila. So dito na lang saksakan. Saksakan mo. Tsaka dito. Dati kaya gusto ko dito kasi may saksakan ka. Pwede ka mag-charge. Pwede kang gumamit ng laptop mo. May signal naman siya eh. Dito along sa voyage nyo, pero hindi laging may signal. Meron lang area na meron siyang signal pag dumadaan o malapit sa mga islands, no? Yun yung pinagbago niya, wala na saksakan doon. Oo nga pala. Kasi, tama pala, kasi sabi ko nga, dalawahan pala to dati, no? So, wala pala to. Wala to saksakan dito. So, ang saksakan ko dati, ito lang. At saka, tama. Hindi, meron din pala nga. Ito, tinanggalan nila. Oh. Meron dito dati. Pinalitan nila ng ganito. Kung bakit. May saksakan dyan eh, ang bilis ko lang mag-charge. So, ngayon, dito na lang ako, 110 pa nakalagay. Ayan. So, volts. Ceiling light. Ayan, patay. Ceiling light mo. Ceiling light. Pwede yung patayin. Controller, speaker. Ito, meron kang life vest. Ayun na. So, aalis tayo ngayong 4 o'clock. So, umaga, ito yung view ko. Ayan, umaga, gabi. Gusto mong manood dyan. So, ito yung view ko. Ano ba yan? Alam mo bang sobrang ganda ng view mo dito pag sunset. Kaso lang, mapapansin mo talaga yung mga barong-barong na mga bahay na tinatawag nila. Yung mga bahay nila na hindi maayos. So, nandyan lang sa malapit sa dagat. Tapos, ang baho ng dagat, hindi ko alam kung sila ba yung nagtatapon ng mga dumi dyan sa baba. So dito, paalis na tayo. Maganda sanang mag-ano ng sunset. Kaso lang, medyo maulap ngayon. So hindi natin makita ang buo yung sunset. So napapansin ko, hindi lang naman mga Pinoy yung sumasakay nito. So meron ding mga foreigners na sumasakay nitong Tugo. Siguro hindi rin sila nagmamadali at gusto rin nilang makita yung mga isla na pwedeng daanan ng barko. So dahil gabi na, dito na tayo sa Horizon Cafe kung saan yung business class stateroom dito kumakain. So, ito yung pagkain nila ngayong gabi. So, usually, meron kang 3 choices ng pagkain. So, papipiliin ka lang. So, ito naman yung Island Fiesta kanina. So, pagkatapos ng kainan ng tourist class at Mega Value, pagdating ng 9 o'clock ng gabi, magiging ganito na siya. So, merong live band dyan. So, good morning. So, alam mo bang ang biyahe lang natin is less than 24 hours. Siguro mga 22 to 23 hours darating na tayo. So, dumating na tayo dito sa Cebu. So, tingnan nyo naman gaano kalaki yung barko natin na sinakyan. So, dito pagbaba natin, nag-aantay tayo ng Cebu Shuttle Bus o Cebu Port Shuttle Bus na maghahatid sa atin sa passenger terminal kung saan doon din naman tayo sasakay ng taxi para makauwi na tayo. So, salamat!